Follow-away jumper won't work for CJ. On the leak out, Rosario is gone! A lot of confidence being shown. Great timing. He knew it would. Si Troy Rosario ay pinanganak noong January 20, 1992. Panganay sa tatlong magkakapatid, maaga rin siyang namulat sa kahirapan. Ang tatay ni Troy, si Premisias, ay dating seaman, ngunit nawala ang pagkakataong makakuha ng kontrata dahil pumalya siya sa medical exam. Kaya nagtrabaho na lang bilang magsasaka. Nang madiagnose naman ng nanay niyang si Evelyn ng breast cancer noong 2005, napilitan silang ibenta lahat ng ari-arian para sa gastusin sa ospital, na naging dahilan ng pagkakautang nila. Sa edad lamang na 15 taon, may taas ng 6'5" itong si Troy. Kaya naman marami ang nakapansin nang sumali siya sa palarong pambansa noong 2008 na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan. Ngunit hindi sa basketball. Ang unang sport na minahal ni Troy ay ang volleyball. Ang isa sa mga nakapansin kay Troy ay si Coach Bert Flores ng FEU. Ayon kay Troy, binigyan siya ng calling card at inanyayahang pumunta sa Maynila. Pag-uwi niya sa Cagayan, pinag-isipan nila ang oportunidad na ito para mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Dahil sa pagkakataong magkaroon ng scholarship at mas magandang buhay, pinilit ng mga magulang ni Troy na subukan ito kahit kailangan nilang ibenta ang kanilang palay na nagkakahalaga lamang ng 2,000 para may pamasahe siya papuntang Maynila. Kaya nagtungo si Troy sa Moraita para subukan ang FEU volleyball team. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap at sakripisyo, hindi siya nakapasok. Hindi siya sumuko. Pinuntahan niya ulit si Coach Flores at nagtanong kung maaari siyang mag-tryout sa basketball team. Sinabihan siya na bumalik muna sa second year high school dahil 15 years old lamang siya at maaari pang maglaro sa juniors division ng 2 taon. Tinanggihan niya ang alok. Paubos na daw ang pera niya at wala pa ring scholarship na nakukuha. Kaya isang hapon, bigla niyang naisipang umalis at nag-ikot-ikot at napadpad sa TIP o Technological Institute of the Philippines sa Quiapo, na sakto namang nagre-revamp ang kanilang basketball team. Nag-tryout siya at nakapasok at ilang araw lang ang hinintay bago siya nakapag-enroll. Hindi na siya lumingon pa. Yun lang naman kasi talaga ang rason kung bakit pumunta siya ng Maynila upang makakuha ng scholarship. Sa TIP siya natutong mag-basketball. Halos araw-araw siyang nasa court para mag-ensayo. Naglalaro daw siya ng basketball noon sa Cagayan, pero tip in at dunk lang ang alam at hindi marunong mag-dribble. Naglaro si Rosario para sa TIP sa NCRAA, UCAA at Father Martin Cup ng 2 taon. At doon, nakuha niya ang pansin ni Eric Altamirano, ang coach noon ng National Youth Team at NU Bulldogs. Pagkatapos ng international stint, lumipat siya ng NU kung saan lalo pang na-develop ang kanyang laro hanggang sa naging isa siya sa mga key players sa UAAP Championship ng Bulldogs noong 2014 na nagtapos sa 6 na dekadang title drought ng NU. Noong 2015, pumasok na si Troy sa PBA draft at napili siya bilang second overall pick ng Mahindra Enforcers, ngunit agad ding napunta sa koponan ng Token Tex. Sa TNT, pinakita ni Troy ang kanyang husay bilang isang versatile forward, isang player na kayang maglaro inside and outside. Sa mga sumunod na taon, naging mahalaga siya sa TNT at tumulong sa pagkamit ng PBA Championship noong 2021. Noong 2022, lumipat si Troy sa Blackwater Bossing. Dito pinakita niya na kahit saan man siya mapunta, kaya niya maging top player. At noong 2024, siya ay naging bahagi na ng Barangay Ginebra. Hindi lang sa PBA sikat si Troy. Isa rin siyang mahalagang miyembro ng Gilas Pilipinas, ang pambansang basketball team ng Pilipinas. Nakalahok siya sa maraming international tournaments tulad ng Southeast Asian Games at FIBA Asia Cup qualifiers, kung saan tumulong siya sa pagkuha ng medalya para sa bansa. Noong 2025, muling tinawag si Troy para palitan ang mga injured players. Patunay na mahalaga siya sa team. Sa kabila ng kanyang busy na basketball career,
hindi kinalimutan ni Troy ang kahalagahan ng edukasyon. Matapos ng 8 taong pag-aaral, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Management mula sa National University noong 2023. Sa kanyang social media, ibinahagi niya ang kanyang tagumpay at nagsabing isa itong pangarap na matagal niyang hinintay. Isa itong inspirasyon para sa mga kabataan na kahit abala, posible pa rin tapusin ng pag-aaral. Sa kabila ng pagiging kilalang atleta, nananatili siyang mapagkumbaba at inuuna ang kanyang pamilya. Sa kabila ng tagumpay na natamasa, hindi niya nakakalimutan kung saan siya nanggaling. Malaki pa rin ang pasasalamat niya sa TIP at palaging may espesyal na lugar sa puso niya ang larong volleyball. Ang kwento ni Troy ay isang patunay na sa sipag, tiyaga, determinasyon, walang imposible. Mula sa volleyball court hanggang sa pagiging isang basketball star, ipinakita niya na ang tagumpay ay nakakamtan ng mga taong hindi sumusuko. Yan si Troy Rosario at ito ang kanyang buhay.